Itong si Congressman Paulo Marcolita at itong si Janet Garin, habang nag-hearing sila kahapon tungkol sa mga flood control, ay nag-away. Paano naman kasi mga kababayan, hindi iiral ang pagiging babae at pagiging madaldal ni Janet Garin, pinakialaman ang kanyang pagtatanong ni Paulo Marcolita. Ganito kasi ang nangyari yan mga babayan. Kahapon, nagkaroon ng hearing nga dyan sa Congress tungkol nga sa flood control. Tapos, si Laila De Lima ay nagtanong kay dating DPWH Bunuan. At ito namang si Congressman Erese ng Caloocan ay katulad din ang tanong niya kay Laila De Lima, mga kababayan. Na pare sila. Tapos, wala pa rin imik itong si Paulo Duterte. Ngayon, yung tanong na yon, pagdating kay Janet Garin, ganun na naman ang tanong ni Janet Garin dito kay DPWH Bunuan. Saka lang nag-point of order itong si Paulo Marcolita. Sabi ni Paulo Marcolita, point of order, Mr. Chair. Yeah. Siyempre, pinagbigyan, pinagsalita. Bakit ka nag-point of order? Paulit-ulit daw ang tanong dito kay Bunuan. Hindi kaya magkakadoble-doble, sabi ni Paulo Marcolita. Hindi kaya sayang ang oras. Kaya napikon itong si Janet Garin mga kababayan. Talagang inulan po siya ng dakdak. Hindi po mga kababayan. Nagalit ito si Congressman Janet Garin. Kasi nga naman, bakit mo pakikialaman ang tanong ng isang congressman gayong ang kinakain niya na oras ay oras niya? Diba, naintindihan mo ba, Congressman Paulo Marcolita, sir? Oras ni Janet Garin yun eh. Wala kang pakialam doon. Kung ano man ang gusto niyang itanong doon sa kanyang sa loob ng kanyang oras na 5 minuto. Diba? Yun yung pinupunto dito ni Janet Garin mga kababayan. At saka, dito pa ka ba magtataka mga kababayan? Nung si Laila De Lima ang nagtanong, wala kang point of order. Nung si Erese ang nagtanong, kasi puro pares naman ang tanong nila, wala ka rin point of order. Pero pagdating kay Janet Garin, saka ka nag-point of order? Hindi ka agad naging patas. Dapat, nung tinanong ni Laila De Lima, nakinig ka. Pero nung pagtanong ni Erese, dapat nag-point of order ka na para naging patas ka kasi pares ang kanilang tanong eh. Kaya nga sinasabi dito ni Janet Garin, ano naman ang masama kung ang tanong ni De Lima, ni Erese, at tanong ko rin. Sabi ni Janet Garin, as long as kasama yun doon sa 5 minuto ko. Kaya dapat labas ka na. Karapatan yun. Oo nga naman mga kababayan, pambihira. Bakit ka kasi nakikialam Paulo Marcolita sa gusto itanong ng mga kapwa mo diyang congressman? Diba? Hindi yun sayang sa oras. Bakit? Ang kinakain naman na oras ay oras talaga ng isang bawat congressman dyan sa pagtatanong. Yun lang yun.
Eh baka naman na natatakot ka. Sabi pa nga ni Janet Garinito, natatakot ka ba sa itatanong niya dito kay Bunuan? Kasi mga kababayan, balikan natin ang Senate hearing. Ay mukhang hindi na po nag-isa si Bunuan sa Senado sa pangunguna nga ng kanyang ama na si Rodante Marcolita sa Senate. Bagos ang ginawa nila kay Bunuan ay pinauwi na. Sabi ni Marcolita, sige, umuwi ka na sir kasi ano ko na, dito, nag-resign ka na. Iba yung Congress mga kababayan eh. Iba ang Congress. Sabi ko sa inyo mas matindi ang Congress. Marami kasi sila dyan. Kaya yung utak nila marami din. Diba? Iba talaga sa Senado. Hindi lahat natatakel sa Congress. Lahat. Ultimo mga singit-singit dyan ay talagang malalaman ng taong bayan. Pakinggan natin ito mga babayan. Itong away nila Marcolita, Paulo Marcolita at Janet Garin. Bigyan natin ito ng pansin. Alright. Okay. Ito na. Sir, maraming salamat po, Flores. So, Mr. Chair, kanina nga, may mga natanong si Sec Laila, may mga tanong si Kong Erice. May I ask from the Secretary of the Department of Public Works and Highways, the former Secretary, can you give us a very brief flow of how projects are listed in the National Expenditure Program? Your Honor, the process starts from engineering districts, consultation with various sectors. Point of order, Mr. Chair. Sorry to interrupt. Point of order. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bunuan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatanong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? May I appeal to our colleagues, magrespetuhan tayo. Kung tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. I gave that preliminary question because I'm moving to the next question. This is a point of order po. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? Kailangan ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Binanggit ko lang po. Hindi ba dapat ang ginagawa ni Paulo Marcolita sa point of order ay yung mga resource person? Sa pagkakaano ko mga babae na bilang respeto sa kapwa congressman, hindi mo dapat gagawin yung point of order na yan. Gagawin mo lang yan sa mga resource person na hindi maganda ang sinasabi. Di ba? Para sa akin yun Pero nagtataka ako dito kay Paulo Marcolita. Mukhang gusto paingayin ang kanyang pangalan sa kanyang mga galawan na hindi or walang pakinabang. Napapansin ko lang yan mga babae. Kasi palagi yan halatang halata na hindi siya nakikisama sa lahat ng mga congressman dyan. Ginagaya po niya yung kanyang si Rodante Marcolita. Medyo napapansin ko lang po yan. Okay, tuloy natin. Natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, I mentioned that my questions is in line
with a question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon na ito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my premises of ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan ko? Wala po. Then Wala let me po. proceed, Mr. Gusto po Chair. natin It's my mag-move time. forward. The chair will Kailangan rule. The chair will rule, itirin po please. natin ang oras. Di po ba? Oras ko po ang kinakain ng mga tanong ko. And Mr. Chair, may I move that my time be sent back to point zero. Yes, let the Deputy Speaker proceed, please. Thank you. The chair has ruled. So thank you very much, Mr. Chair. Balik po ako sa zero at magsimula po ang aking 5. Diba? Walang nagawa si Marcoleta. 2.0. 2.0. I have my time. Diba? Oo nga, oras niya yan. Wala na kayong pakialam dyan. Hanggat ang kanyang tanong nasa loob ng kanyang time, ilabas na kayo dun. Para patas tayo. Na? Ang problema lang talaga sa mga ibang congressman natin dyan, bakit ang ingay ninyo, di ba? Bakit parang masyado kayong masyado nyong kinakalaban ang bawat isa? Talaga bang ganito na ang mga politiko natin? Nagpapasiklaban sa bawat isa? Ha? Sana mabago na yan mga kababayan, no? Kung talagang nais ninyo na masawata ang corruption dahil nagpapaimbestiga kayo dyan sa flood control na yan, mas maganda siguro kung magkakasundo-kasundo kayo dyan. Diba? Huwag yung pagtatakpan ng bawat isa sa inyo. Diba? Ang isipin nyo para sa taong bayan. Kasi itong mga pagbaha na to, hindi naman kayo naapektuhan dyan mga mamayan. Diba? Kapag binabaha po ang Pilipinas, wala po kayo. Nasa loob po kayo ng inyong mga opisina, nasa loob po kayo ng inyong mga tahanan, at baka nasa helicopter pa kayo. Diba? Kaya sana, kung seryoso kayo, dapat ang isipin nyo po palagi, taong bayan. Hindi po ang inyong mga sarili at mga pagpoprotekta sa inyong mga ari-arian at kapangyarihan. Ha? Alright, mga kababayan. Oy, siyempre, salamat muna sa inyong pagsuporta lahat. Sa mga kababayan natin dyan na hindi pa nakakapag-subscribes. Libre lang po yun, ha? Mga sir, mga ma'am. Kaya, subscribes na po tayo mga sir. At pakilike na rin ang video natin at pakishare. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.